Sa mundo ng negosyo, kilalang kilala si Carmelo bilang isang lalaking hindi madaling matinag. Kapag may problema, hindi siya padalos-dalos. Hindi siya nagpapadala sa emosyon. Tahimik muna niyang sinusuri ang sitwasyon bago gumawa ng desisyon. Marami ang nagsasabing likas siyang maswerte. Ngunit sa tuwing naririnig niya yon, napapangiti na lang siya. Hindi swerte ang dahilan kung bakit ako narito. Madalas niyang sabihin. Sipag, tiyaga, at tamang desisyon sa tamang panahon. Hindi niya ipinagmamalaki ang nakaraan niyang puno ng hirap. Mula lamang siya sa 2 maliit na pwesto sa palengke ng Maynila. Maraming gabi na halos wala silang maihain sa hapag. Ngunit hindi siya sumuko. Unti-unti niyang pinalago ang negosyo hanggang maging isa sa pinakamalalaking wholesale distributor sa bansa. Ngunit kung may mas ipinagmamalaki pa siya kaysa sa negosyo, yon ay ang kanyang pamilya. Mahal na mahal niya ang asawa niyang si Sarah. Sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama, hindi siya kailanman tumingin sa ibang babae. Para sa kanya, sapat na ang isang taong tunay niyang minahal. Binigyan sila ng Diyos ng 2 anak. Ang panganay na si Kenneth ay matalino, responsable at mahusay sa batas. Bagamat hindi ito naging abogado sa korte, siyang namamahala sa lahat ng legal na usapin ng kanilang kumpanya. Magaling ka, minsang sabi ni Carmelo sa anak. Pero huwag mong kalilimutang makihalubilo sa ordinaryong tao. Hindi lahat ng mahalagang aral ay makikita sa opisina. Ngumiti lamang si Kenneth. Samantala, ang bunsong anak na si Lindsay ay kabaliktaran nilang dalawa. Wala itong interes sa negosyo. Mas gusto nitong maglakbay, tumuklas ng mga bagong lugar at magkwento gamit ang kanyang kamera. Hindi siya influencer, hindi rin content creator. Isa siyang professional photographer na kinikilala ng iba't ibang travel at lifestyle magazine. Ang mga larawan niya ay hindi lamang magaganda. May kwento ang bawat isa. Kapag may magsasakang nakangiti habang nag-aararo, nakikita niya ang pag-asa. Kapag may batang tumatakbo sa gitna ng palayan, nakikita niya ang kalayaan. At kapag may matandang mag-asawang magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, nakikita niya ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan. Hindi lubos na naiintindihan ni Carmelo ang sining ng anak. Pero tuwing makikita niya ang mga retrato nito, hindi niya may kakaibang buhay ang bawat kuha. Bilang suporta, binilhan niya ito ng isang maliit ngunit maayos na photography studio sa Quezon City. Hindi kailangang kumita ng malaki, sabi niya kay Lindsay. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang nagpapasaya sa'yo. At yon ang ginawa ng dalaga. Isang araw, nakatanggap si Lindsay ng malaking proyekto mula sa isang kilalang international travel magazine. Hindi sila naghahanap ng larawan ng mga mamahaling hotel o sikat na tourist destination. Ang gusto nila ay mga lugar na may kaluluwa, mga simpleng tao, mga totoong kwento. Anak, mungkahi ni Carmelo. Bakit hindi ka pumunta sa Europe at kuha ng mga sikat na lugar? Mas maraming makaka-appreciate nun. Napangiti si Lindsay. Dad, magagandang mga lugar na yon. Pero mas gusto kong ipakita ang mga taong nagbibigay buhay sa isang lugar. Tahimik na tumango ang ama. Hindi man niya lubos maintindihan ang pananaw ng anak. Nire-respeto niya ito. Ilang linggo ang lumipas. Nagsimula ang pinakamahabang photography expedition ni Lindsay. Kasama ang matalik niyang kaibigan na si Allison. Nilibot nila ang iba't ibang panig ng Pilipinas. Una silang nagtungo sa Banawe, sinundan yon ng Batanes, Palawan, Bukidnon at ilang maliliit na bayan na hindi man kilala ng karamihan ngunit hitik sa kagandahan. Pagkatapos ng Pilipinas, nagtungo rin sila sa Japan, South Korea, Vietnam at ilang bansa sa Europa. Sa bawat lugar, hindi gusali ang una niyang kinukuhanan, kundi ang mga tao. Mga mangingisdang bumabangon bago sumikat ang araw. Mga tindera sa palengke, mga batang naglalaro sa kalsada, mga matatandang tahimik na nagkukwentuhan sa harap ng kanilang bahay. Doon niya natuklasan na hindi kayamanan ang bumubuo sa kagandahan ng isang lugar, kundi ang mga taong naninirahan doon. Mahigit 1 buwan ang lumipas bago siya nakauwi.
Halos yakapin siya agad ng kanyang ina. Parang mas masaya ka ngayon, nakangiting sabi ni Sarah. Inilabas ni Lindsay ang makapal na portfolio ng mga larawan. Isa-isang pinagmasdan yon ng kanyang ina. May batang tumatawa habang naliligo sa ulan. May matandang babae na nagluluto ng tinapay sa lumang pugon. May magsasakang nakatingala sa papalubog na araw habang nakasandal sa kalabaw. Napaluha si Sarah. Hindi lang maganda ang mga larawan mo, mahina niyang sabi. Ramdam ko ang kwento. Ngumiti si Lindsay. Yun ang pinakamagandang papuring maaari niyang matanggap. Lumipas ang halos 2 buwan, muli na namang bumiyahe si Lindsay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtungo sa ibang bansa. Sa halip, bumalik siya sa isang tahimik na bayan sa Pilipinas na minsan na niyang nadaanan. Pakiramdam niya ay may kulang pa siyang kwentong kailangang tapusin doon. Hindi alam ni Allison kung bakit gusto na naman niyang bumalik. Napakarami pang lugar sa Pilipinas, sabi nito. Bakit doon ulit? Hindi ko rin alam, sagot ni Lindsay habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Parang may humihila lang sa akin pabalik. Nagkibit-balikat na lamang si Allison. Sanay na siya sa kakaibang kutob ng kaibigan at kadalasan ay tama ito. Lumipas ang ilang araw mula nang dumating sina Lindsay at Allison sa tahimik na bayan. Hindi yun sikat na destinasyon ng mga turista. Walang matatayog na gusali o mamahaling resort. Sa halip, sinalubong sila ng malalawak na palayan, ilog na malinaw ang agos at mga taong halos magkakakilala ang lahat. Para kay Lindsay, yun ang tunay na ganda ng Pilipinas. Habang nag-aalmusal sila sa isang maliit na karinderya, napansin ni Allison na tila may kakaibang sigla ang kaibigan. Napansin ko lang, sabi nito habang humihigop ng kape. Masaya ka kapag nasa probinsya? Napangiti si Lindsay. Mas tahimik kasi rito, walang nagmamadali. At wala ring signal sa ibang lugar. Natatawang reklamo ni Allison. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pa rin ng Maynila. Magkaiba ang dalawa. Kung si Lindsay ay tahimik at simple, si Allison naman ay palakaibigan, palabiro at mahilig sa magagarang gamit. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaiba, matagal na silang matalik na magkaibigan. Habang si Lindsay ang kumukuha ng mga larawan, si Allison naman ang bahala sa lahat ng permit, hotel booking, budget at pakikipag-usap sa mga kliyente. Alam mo, sabi ni Allison, kung ako ang anak ng isang bilyonaryo, matagal ko nang pinagamit ang credit card ng tatay ko. Napailing si Lindsay. Ayokong umasa sa kanya habang kaya ko pa namang kumita. Bakit? Wala namang masama. Tanong pa ng kanyang kaibigan. Gusto ko mapatunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay gamit ang sarili kong trabaho. Napabuntong hininga si Allison. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit naiinggit ako sa'yo. Bakit naman? Tanong niya. Kasi, alam mo kung sino ka? Hindi na sumagot si Lindsay. Mas pinili niyang tumingin sa mga batang naglalaro sa kabilang kalsada. Kinabukasan, nagtungo sila sa tabing ilog upang kunan ng larawan ang pagsikat ng araw. Manipis ang hamog, tahimik ang paligid, tanging huni lamang ng mga ibon at lagaslas ng tubig ang maririnig. Habang abala si Lindsay sa paghahanap ng pinakamagandang anggulo, napansin niyang may maliit na bato na bahagyang nakausli sa maputik na pampang. Lumapit pa siya. Konti na lang, bulong niya habang inaayos ang lens. Biglang dumulas ang kanyang paa. Napasigaw siya. Malakas siyang napaupo sa putikan. Napasigaw rin si Allison. Lindsay! Agad itong tumakbo palapit. Sinubukan niyang itayo ang kaibigan ngunit napangiwi ito sa sakit. Hindi ko maihakbang, Allison. Namamagana ang kaliwang bukong-bukong ni Lindsay. Nako, mukhang napilayan ka. Ngunit sa halip na paa ang tingnan. Mabilis na hinanap ni Lindsay ang kanyang lumang film camera. Nang makita niyang ligtas yon, saka lang siya nakahinga. Ay, salamat. Hindi makapaniwala si Allison. Ay nako, camera talaga ang una mong inalala. Mas madali pang gumaling ang paa kaysa makahanap ulit ng ganitong camera. Napailing na lang ito. Hay, ikaw talaga. Inalalayan niya sa Lindsay ngunit halos hindi ito makalakad. Malayo pa ang sasakyan at lalong naging mahirap ang daan dahil sa putik na iniwan ng ulan noong nakaraang gabi.
Sa kabilang bahagi ng ilog, naglalakad naman si Nick Rivera, kasama ang dati niyang estudyanteng si Ed. Katatapos lang nilang bisitahin ang bahay ng isang mag-aaral na nakapasa bilang scholar sa isang state university. "Kung hindi dahil sa inyo, sir, hindi ako makakapag-college," sabi ni Ed. Ngumiti naman si Nick. "Hindi ako ang dahilan, ikaw naman ang nagsusumikap." "Hindi po, kayo lang ang naniwala sa akin," sabi pa ng binata. Tahimik na naglakad ang dalawa. Bata pa lang si Nick bilang guro, ngunit kilala na siya sa bayan dahil sa libreng pagtuturo niya sa mga estudyanteng walang pambayad. Hindi siya yumaman sa propesyong pinili, ngunit masaya siya. Para sa kanya, sapat ang makitang isang batang naabot ang pangarap. Naputol ang kanilang usapan nang mapansin ni Ed ang dalawang babaeng nasa malayo. Sir, parang may problema sila." Sabay silang napatingin. Isang babae ang hirap na hirap maglakad habang inaalalayan ng kasama nito. Hindi na nagdalawang isip si Nick. Mabilis silang lumapit. Huminto siya ilang hakbang ang layo upang hindi sila mabigla. "Magandang umaga," mahinahon niyang bati. "Ayos lang po ba kayo?" Agad namang humarang si Allison. "Sandali lang," napatingin si Nick. "May ID po ba kayo?" Bahagyang nagulat ang binata, ngunit ngumiti lang. Meron." Inilabas niya ang kanyang school ID at iniabot dito. "Physics teacher ako rito." Maingat na sinuri yun ni Allison. Pagkatapos ay tumango. "Pasensya na, nag-iingat lang." "Tama lang yun." Napatingin si Nick kay Lindsay. Namamagana ang bukong-bukong nito. "Mukhang hindi na kayo makakalakad hanggang sa sasakyan." Tahimik na tumango ang dalaga. Nagkatinginan silang dalawa sa loob ng ilang segundo. Hindi maipaliwanag ni Nick kung bakit tila pamilyar ang mukha ng estrangherang nasa harapan niya. Samantala, hindi rin maalis ni Lindsay ang tingin sa binata. Simple lamang itong nakasuot ng puting polo at maong. Walang anumang mamahaling gamit. Ngunit may kakaibang kapanatagan sa paraan ng pagsasalita nito. "Maaari kitang buhatin," mahinahong alok ni Nick. Saglit na natigilan si Lindsay. Hindi siya sanay humingi ng tulong, ngunit nang subukan niyang humakbang, muling sumakit ang kanyang paa. Napangiti siya. "Kung hindi ka maaabala?" Umiling naman si Nick. Hindi kailanman." Maingat siyang yumuko. Dahan-dahang binuhat ang dalaga. Napahawak si Lindsay sa kanyang balikat. Hindi sila nagsalita. Tanging hangin at lagaslas ng ilog ang kasama nila, habang mabagal na naglalakad si Nick sa maputik na daan. Sa likuran nila, nag-uusap naman sina Allison at Ed. "Matagal na bang teacher si Sir Nick?" tanong ni Allison. Hindi naman po. Pero maraming humahanga sa kanya. Halos buong bayan." "Bakit naman?" "Dahil kahit walang bayad, nagtuturo pa rin siya sa mga gustong matuto." Napatingin si Allison kay Nick. Hindi niya yon inaasahan. Samantala, sa bawat hakbang ni Nick, mas lalo namang nararamdaman ni Lindsay ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa hiya o dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang estrangherong nagparamdam sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Pagdating nila sa sasakyan, marahang ibinaba ni Nick si Lindsay. "Salamat," mahina nitong sabi. Walang anuman." Ngumiti lang ang binata. "Wala namang mawawala kung tutulong." Hindi pa nila alam na ang simpleng pagkakadulas sa maputik na pampang ng ilog ang magiging simula ng pag-iibigang susubok sa dalawang taong lumaki sa magkaibang mundo. Tahimik lamang na nakikinig si Nick habang nakangiti. Sa halip na dumiretso sa hotel, ilang beses na pinahinto ni Lindsay ang sasakyan. "Sandali lang, napakaganda ng liwanag," napailing si Allison. "Ay, nako, ikaw talaga." Minsan ay sa tabi ng palayan, minsan naman ay sa lumang tulay na yari sa kahoy, at minsan ay sa isang maliit na kapilyang napapalibutan ng mga punong mangga. Kahit masakit pa ang paa, pilit bumababa si Lindsay upang makakuha ng larawan. "Baka bukas iba ng liwanag," paliwanag niya. Napangiti si Nick. "Kung gusto mo ng magandang kuha sa dapit hapon, may isang lumang bahay sa kabilang barangay." Napatingin sa Lindsay. "Talaga? Kapag palubog ng araw, kulay ginto ang buong paligid." Hindi nagtagal, siya na rin ang nagmungkahi ng iba't ibang lugar. May maliit na palaisdaan, may lumang paaralan, may burol na tanaw ang buong bayan.
Habang nakikinig si Lindsay, napansin niyang kakaiba ang paraan ng pagtingin ni Nick sa paligid. Hindi ito photographer, pero marunong itong makita ang ganda ng mga simpleng bagay. Bago sila tuluyang maghiwalay, inimbitahan sila ni Nick sa kanilang bahay. "Ayokong makaabala," nahihiyang sabi ni Lindsay. Ngunit natawa ang binata. "Kapag nalaman ng lola ko na hindi ko kayo pinatuloy, ako naman ang mapapagalitan." Wala na silang nagawa. Pagdating nila sa bahay, agad silang sinalubong ng isang matandang babae. Ayan na pala ang mga bisita. Hindi man mayaman ang bahay, kapansin-pansin ang kalinisan nito. May mga halaman sa bakuran, may maliit na paso ng bulaklak, at may simpleng terasa kung saan nakaupo ang lola ni Nick. "Huwag kayong aalis nang hindi kumakain," agad nitong sabi. "Wala na po talagang kailangang ihanda," magalang na tugon ni Lindsay. "Hindi pwede. Mamaya pa kayo aalis." Napatingin si Allison kay Lindsay. "Ay nako, wala na tayong laban." Napatawa silang lahat. Habang naghahanda ng merienda ang ina ni Nick na si Elizabeth, mabilis namang nakuha ni Allison ang loob ng lola. Pareho silang palabiro, pareho ring prangka. "Ikaw ba ang girlfriend ng apo ko?" Biglang tanong ng matanda kay Allison. Bigla itong nabilaukan. Ako po?" Hindi ba?" Napatawa si Lindsay. "Hindi po. Ito pong nasa tabi ko." Biglang namula ang pisngi ni Lindsay sa sinabi ni Allison. "Lola!" Saway ni Nick. Ngunit lalo lang natawa ang matanda. Nagbibiro lang ako." Lalong gumaan ang pakiramdam ng lahat. Habang abala ang iba sa kwentuhan, nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap sina Nick at Lindsay sa bakuran. Tahimik ang paligid, naririnig lamang ang huni ng mga ibon at pagaspas ng hangin. "Bakit ka bumalik dito?" tanong ni Nick. "Marami pa akong hindi nakukunan." "Kala ko nalibot mo ng buong mundo." Napangiti si Lindsay. "Mas marami pa akong gustong makita sa Pilipinas." "Tama ka. Walang lugar na ordinaryo kapag marunong kang tumingin." Napatingin si Nick sa kanya. "Yan din ang iniisip ko sa pagtuturo." Napakunot noo ang dalaga. "Paano?" "Hindi lahat ng estudyante ay matalino agad. Pero kapag may naniwala sa kanila, doon sila nagsisimulang mangarap." Tahimik na nakinig si Lindsay. Sa unang pagkakataon, may lalaking hindi nagyayabang tungkol sa pera, negosyo o tagumpay. Sa halip, ang ipinagmamalaki nito ay ang mga batang natutulungan niyang makapagtapos. Hindi niya namalayang napangiti na pala siya. Lumipas ang mga araw dahil hindi pa tuluyang gumagaling ang paa ni Lindsay. Halos araw-araw silang nagkikita. Si Nick ang nagiging gabay nila sa iba't ibang lugar. Minsan ay sinasamahan sila nito sa bundok bago sumikat ang araw. Minsan naman ay sa tabing ilog kapag dapit hapon. Unti-unti ring naging malapit sina Allison at Ed. At hindi nagtagal, nakilala rin ni Allison ang isang chef mula sa maliit na French restaurant sa kalapit na bayan. Ang sarap niyang magluto, masayang kwento nito kay Lindsay. "Mas interesado ka yata sa pagkain kaysa sa lalaki?" "Well, pareho." Napatawa si Lindsay. Isang hapon, habang kinukunan niya ng larawan ang paglubog ng araw, lumapit si Nick. "Tingnan mo." Itinuro nito ang isang matandang mag-asawang magkahawak kamay sa pilapil. Tahimik lang silang nakaupo. Walang nagsasalita. Pinapanood lang ang araw na unti-unting lumulubog. Mabilis na itinaas ni Lindsay ang kamera. "Salamat," sabi niya matapos ang pagkuha ng litrato. "Kung hindi mo itinuro, hindi ko pa sila mapapansin." Umiling si Nick. "Hindi ako ang nakakita. Ikaw, ako lang ang nagturo. Ikaw ang nakakita ng kwento." Natigilan ang binata. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya may kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing napapangiti si Lindsay. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanilang biyahe, mas lalo namang nahihirapan ang dalaga. Hindi niya gustong umalis. Hindi pa. Isang gabi, tahimik siyang nakaupo sa veranda ng hotel habang pinagmamasdan ng buwan. Lumapit si Allison. "Huwag mong sabihing, ano? In love ka na," sabi ni Allison. Hindi agad sumagot si Lindsay. Matagal bago siya nagsalita. "Hindi ko alam. Talaga lang?" "Natatakot ako, Allison. At bakit naman? Magkaibang mundo namin." Tahimik si Allison.
Lumaki si Lindsay sa isang mayamang pamilya, samantalang si Nick ay isang simpleng guro sa probinsya. Magkaiba ang kanilang kinagisnan, magkaiba ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi ni Lindsay na sa piling ni Nick, nararamdaman niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naranasan: kapayapaan. Dumating ang araw ng kanilang pag-uwi. Habang inilalagay nila ang kanilang mga gamit sa sasakyan, biglang nagsalita si Allison. "Lindsay, lumingon ka." Sa dulo ng kalsada ay may motorsiklong papalapit. Kahit malayo pa, nakilala agad niya ang nagmamaneho. Si Nick. May dala itong malaking bungkos ng sari-saring bulaklak. Huminto ito sa harapan nila. Dahan-dahang bumaba at iniabot ang mga bulaklak. "Para sa'yo, Lindsay." Napangiti si Lindsay. "Salamat." Marami siyang gustong sabihin. Gusto niyang itanong kung magkikita pa ba sila. Kung may kahulugan din ba para rito ang mga araw na magkasama sila. Ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Bumalik siya sa sasakyan at ibinaba ng bahagya ang bintana. Sa sandaling yon, nagsalita si Nick. "Bumalik ka sa September." Natigilan siya. "Bakit?" Ngumiti naman ang binata. "Dahil hihintayin kita." Biglang nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Lindsay. Hindi man direktang sinabi ni Nick ang tunay nitong nararamdaman. Sapat na ang mga salitang yon upang malaman niyang pareho silang may hinihintay. Habang unti-unting umaandar ang sasakyan, hindi sila naghiwalay ng tingin. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong tunay na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Lumipas ang mga linggo matapos bumalik si Lindsay sa Maynila. Mula noon, halos araw-araw na silang magkausap ni Nick. Minsan ay tungkol lamang sa panahon. Minsan ay nagpapadala si Nick ng larawan ng bagong ayos na science laboratory sa kanilang paaralan. Samantalang si Lindsay naman, pinapakita ang mga bagong picture na isasama niya sa kanyang photography exhibition. Hindi nila kailangan mag-usap ng matagal. Sapat na ang simpleng, "Kumustang araw mo?" Unti-unting lumalim ang kanilang ugnayan. At pagsapit ng Setyembre, gaya ng ipinangako niya, bumalik si Lindsay sa probinsya. Mula noon, mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Hindi pa man sila formal na magkasintahan, alam na ng lahat na may namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit sa bahay ni na Lindsay, hindi naging ganun kadali ang pagtanggap ng kanilang relasyon. Isang gabi, habang naghahapunan ang pamilya, biglang nagsalita si Lindsay. "Dad, gusto sana naming magbakasyon ni Nick dito sa Pasko." Natigilan si Carmelo. Ibinaba niya ang hawak na kubyertos. "Kayong dalawa lang?" "Opo." Tahimik ang buong hapag. Maging si Sarah at Kenneth ay hindi agad nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay mahinahong sumagot si Carmelo. "Hindi ako pumapayag." Napayuko si Lindsay. "Pwede ko po bang malaman kung bakit?" Huminga ng malalim ang kanyang ama. "Halos ilang buwan pa lang kayong magkakilala at hindi pa sapat yun." Hindi na nakipagtalo ang dalaga. "Tatanggapin ko ang desisyon mo, Dad." Ngunit kilala ni Carmelo ang anak. Kapag ganun ito katahimik, ibig sabihin, mayroon na itong sariling pasya. At yon ang lalo niyang kinatakutan. Buong gabi ay hindi nakatulog si Carmelo. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang isang tanong. Ano ang tunay na intensyon ng binatang yun? Hindi niya kilala si Nick. Ang alam lang niya, isa itong simpleng guro sa probinsya. Samantalang ang anak niya ay lumaki sa marangyang buhay. Hindi niya maiwasang isipin na baka natukso lamang ang binata sa yaman ng kanilang pamilya. Bilang ama, karapatan kong protektahan ang anak ko. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Makalipas ang ilang araw, nagpaalam si Carmelo sa pamilya. May business trip lang ako ng 2 araw. Hindi na nagtaka ang mga ito. Sanay na silang bigla itong umaalis para sa negosyo. Ngunit ang totoo, hindi supplier ang pupuntahan niya, kundi ang lugar kung saan naninirahan si Nick. Habang nasa sasakyan, paulit-ulit niyang hinawakan ang isang makapal na sobre sa loob ng kanyang leather bag. Malaki ang halagang laman nun, sapat upang makabili ng maliit na condominium o makapagsimula ng sariling negosyo ang isang tao.
Simple ang plano niya. Alokin ng pera si Nick. Kapag tinanggap nito ang alok, malalaman niyang mali ang pinili ng anak. At kung tatanggihan, saka lamang niya muling pag-iisipan ang lahat. Pagdating sa probinsya, agad niyang napansin ang katahimikan ng lugar. Malawak ang mga palayan, mahangin ang paligid, at may mga batang naglalaro sa kalsada. May mga kapitbahay na nagkakwentuhan sa ilalim ng puno. Hindi niya maiwasang amining maganda ang lugar. Ngunit sa isip niya, hindi yun sapat para sa anak niyang lumaki sa ibang uri ng pamumuhay. Huminto ang kanilang sasakyan sa tabi ng isang matandang nagmamaneho ng traktora. Magandang hapon, magalang na bati ni Carmelo. Pwede ko bang itanong kung saan nakatira ang physics teacher na si Nick Rivera? Ngumiti ang matanda. Si Nick. Opo, dumiretso lang ho kayo. Ikapitong bahay doon sa kanan. Bagong pintura ang bakod. Nagpasalamat si Carmelo. Hindi nagtagal ay narating nila ang bahay. Simple lamang yon, ngunit napakalinis. Maayos ang bakuran, may mga halamang namumulaklak, may maliit na terrace at may kakaibang kapanatagan ang buong paligid. Hindi niya namalayan, napabulong siya. May disiplina ang mga nakatira rito. Huminga siya ng malalim. Inayos ang suot niyang Amerikana at dahan-dahang lumapit sa pinto. Kakatok na ako. 2 beses siyang kumatok, ngunit walang sumagot. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya marahan niya itong itinulak. May tao po ba? Mula sa loob ay may narinig siyang mahinang tinig. Nandito ako. Pumasok ka. Pamilyar ang boses. Ngunit hindi niya agad maalala kung saan niya ito narinig. Pagpasok niya sa sala, isang babae ang papalapit mula sa kusina. Nang lumitaw ang mukha nito sa liwanag, parang tumigil ang oras. Elizabeth? Napatingin din ang babae. Saglit itong natigilan. Pagkatapos ay bahagya itong umiti. Carmelo, ikaw pala. Nanigas ang buong katawan ng negosyante. Hindi siya makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, hindi na sila muling nagkita. At ngayon, ang ina ng lalaking nais pakasalan ng kanyang anak ay ang babaeng minsan niyang nabigong tulungan noong pinakakailangan nito. Tahimik silang naupo sa sala. Walang gustong maunang magsalita, hanggang si Elizabeth ang bumasag sa katahimikan. Naparito ka ba para kay Nick? Tumango si Carmelo. Oo. Balak pa kasalan ng anak kong si Lindsay ang anak mo. Hindi na nagulat si Elizabeth. Sa halip ay ngumiti lamang ito. Alam ko, maganda ang anak mo, mabait at mahal siya ni Nick. Napayuko si Carmelo. Hindi niya inaasahan ang ganoon kasimpleng sagot. Akala ko hindi mo magugustuhan ang relasyon nila. Bahagyang umiling si Elizabeth. Hindi tayo ang pipili ng taong mamahalin ng mga anak natin. Maaari lang natin silang gabayan. Natigilan si Carmelo. Napansin niyang wala ni katiting na galit sa boses ng babae. Samantalang siya, bit-bit pa rin ang bigat ng nakaraan. Tahimik niyang inilabas ang makapal na sobre mula sa bag. Nagdala ko ng pera. Naisip kong makakatulong ito sa pagsisimula nila. Tiningnan lamang yon ni Elizabeth. Pagkatapos ay marahan itong itinulak pabalik. Mas mabuting kay Nick mo iabot yan. At bakit naman? Dahil kung tama ang pagkakakilala ko sa anak ko, hindi niya yan tatanggapin. Hindi pa man nakakasagot si Carmelo. Pumasok si Nick, dalang ilang papeles mula sa paaralan. Pagkakita sa bisita ay magalang itong yumuko. Magandang hapon po. Hindi maipaliwanag ni Carmelo ang naramdaman. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang lalaking naghahabol sa yaman. Ang nakita niya, isang binatang may parehong dignidad at kababaang loob ng kanyang yumaong ama. At doon nagsimulang mabasag ang lahat ng maling akala na matagal niyang kinapitan. Tahimik na tumayo si Nick sa may pintuan habang nakatingin kay Carmelo. Hindi niya inaasahan na ang ama ni Lindsay mismo ang bibisita sa kanilang tahanan. Pasensya na kung biglaan ang pagpunta ko, mahinahong sabi ni Carmelo. Wala pong problema, sagot naman ng binata. Tahimik na umupo silang tatlo sa sala. Ilang sandali ring walang nagsalita.
hanggang si Carmelo ang unang bumasag sa katahimikan. Alam mo ba kung bakit ako narito? Tumango si Nick. Sa tingin ko po ay tungkol kay Lindsay. Huminga ng malalim ang negosyante. Oo, at gusto kong maging tapat sa'yo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Inilabas niya ulit ang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilapag yun sa mesa. May sapat na pera rito para makapagsimula kayo. Tahimik lamang yung tinitigan ng binata. Hindi ko po maintindihan. Gusto kong maging magaan ang buhay ninyo. Wala kang kailangan bayaran. Regalo ko ito. Hindi pa rin ginalaw ni Nick ang sobre. Sa halip ay marahan niya itong itinulak pabalik kay Carmelo. Maraming salamat po, pero hindi ko to maaaring tanggapin. Napakunot noo si Carmelo. At bakit naman? Regalo ko ito. Dahil hindi ko po ito pinaghirapan, sir. Total, magiging pamilya rin naman tayo. Ngumiti ng bahagya ang binata. Yun nga po ang dahilan. Ayokong dumating ang araw na may mag-isip na pinakasalan ko si Lindsay para sa pera. Tahimik ang buong sala. Maging si Elizabeth ay hindi nagsalita. Hinayaan niyang ang anak ang magsabi ng nasa puso nito. Unti-unting napalitan ng paghanga ang pagdududa ni Carmelo. Hindi niya nakita ang isang lalaking naghahangad ng yaman. Ang nakita niya, isang lalaking pinanghahawakan ang sariling dangal. Paano kung mahirapan kayo? Tanong niya pa. Hindi po madali ang buhay ng isang guro. Totoo po yun. Hindi rin po kami yayaman kaagad. Pero hindi ko hahayaang isuko ni Lindsay ang mga pangarap niya. Natigilan si Carmelo. Ipagpapatuloy niya ang photography. Opo, at susuportahan ko siya. Kahit kailangan kong magdoble ng trabaho. Muling natahimik ang negosyante. Hindi niya inaasahan na ganoon ang maririnig niya. Sa buong buhay niya, marami na siyang nakilalang tao. Ngunit ilan lamang ang nakita niya na may ganoong katatag na prinsipyo. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit si Elizabeth. Carmelo, may gusto rin akong sabihin. Tahimik siyang tumingin dito. Matagal na kitang pinatawad. Parang biglang bumigat ang dibdib ng negosyante. Alam mo, tumango ang babae. Alam kong mayroon kang pera noon, pero pinili mo ang negosyo. Napayuko si Carmelo. Pasensya ka na. Yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan. Mahinang ngumiti si Elizabeth. Hindi na natin mababago yon. At ayokong dalhin pa ng mga anak natin ang bigat ng nakaraan. Napapikit si Carmelo. Sa loob ng maraming taon, araw-araw niyang dala ang konsensyang yon. Ngunit ngayon sa unang pagkakataon, may taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong patawarin ang sarili. Pag-uwi ni Carmelo sa Maynila, hindi siya agad pumasok sa opisina. Sa halip ay dumiretso siya sa bahay. Nandoon si Sarah sa sala. Kamusta ang business trip? Napangiti siya. Hindi supplier ang pinuntahan ko. Alam ko. Napatingin siya sa asawa. Kilala kita. Hindi ka magsisinungaling ng maayos. Napatawa si Carmelo sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Oo nga pala. Umupo siya sa tabi nito. Nakilala ko na si Nick. At napakabuti niyang tao. Napangiti si Sarah. Sabi ko sa'yo, hindi lahat ng may simpleng buhay ay maliit mangarap. Tumango si Carmelo. Nagkamali ako. Hinusgahan ko siya batay sa estado niya sa buhay, hindi sa pagkatao niya. Hinawakan ni Sarah ang kanyang kamay. Ang mahalaga, nakita mo ang totoo bago pa maging huli ang lahat. Ilang buwan ang lumipas, sa isang lumang simbahan sa isang tahimik na bayan. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan. Lumitaw si Lindsay suot ang isang simpleng puting wedding gown. Wala itong mamahaling alahas. Wala ring magarbong dekorasyon. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang tunay na kaligayahan. Sa dulo ng simbahan ay naghihintay si Nick. Tahimik itong nakangiti. Habang naglalakad si Lindsay papunta sa altar, marahang nagsalita si Carmelo. Anak, lagi kong iniisip na ang trabaho ko ay protektahan ka. Lagi kitang gustong ilayo sa hirap. Tama naman po yun, Dad. Pero mali ang paraan ko. Napangiti si Lindsay. Salamat, Dad, dahil binigyan mo siya ng pagkakataong makilala. Tumigil si Carmelo sa harap ni Nick. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ng binata. Alagaan mo ang anak ko. Opo, Papa. Pero wag mo rin kalimutang matatag siya.
Huwag mong ikulong sa takot. Ngumiti si Nick. Hindi ko po gagawin. Ipagmamalaki ko siya habang buhay. Dahan-dahang iniabot ni Carmelo ang kamay ng anak kay Nick. Sa sandaling yon, hindi lamang isang ama ang naghatid ng kanyang anak sa altar. Isa ring taong natutong isang tabi ang yabang, tanggapin ang pagkakamali, at sukatin ang tao hindi sa yaman, kundi sa kanyang puso. Habang nagbubuni ang mga kampana ng simbahan, hindi napigilan ni Carmelo ang mapaluha. Hindi dahil nawala sa kanya ang kanyang anak, kundi dahil alam niyang mapupunta ito sa lalaking tunay na nagmamahal at nagpapahalaga rito habang buhay. Hindi nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao sa laki ng kanyang yaman, bahay o katayuan sa buhay. Ang pinakamahalagang puhunan ay ang mabuting puso, mas matatag na prinsipyo at kakayahang magmahal ng tapat. Ipinapaalala rin ang kwentong ito na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay maaaring mag-iwan ng malalim na sugat, ngunit hindi pa huli ang lahat upang itama ang mga ito. Ang pagpapatawad, pagpapakumbaba at pagtanggap sa katotohanan ang unang hakbang upang makapagsimulang muli. At higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi ang pagkontrol sa landas ng anak, kundi ang pagtitiwalang ang mga pagpapahalagang itinuro niya ay siyang gagabay dito sa tamang pagpili ng taong mamahalin habang buhay. Ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.